Genesis chapter 41 verse 29 up to 57. Narito, dumarating ang 7 taon, may malaking kasaganaan sa buong lupain ng Ehipto. At may dadating pagkatapos ng mga iyan na 7 taong kagutom at malilimutan niyang buong kasaganaan sa lupain ng Ehipto at pupuksain ng kagutom ang lupain. At ang kasaganaan ay hindi malalaman sa lupain dahil sa kagutom na sumusunod, sapagkat magiging napakahigpit at kaya't ipinag-ibayo ang panaginip kay Faraon na makalawa, ay sapagkat bagay na itinatag ng Diyos at papangyayarihing madali ng Diyos. Ngayon, humahanap si Faraon ng isang taong matalino at pantas at ilagay sa lupain ng Ehipto. Gawing ganito ni Faraon at maglagay ng mga tagapamahala sa lupain na paglimahing bahagi ang lupain ng Ehipto sa loob ng 7 taon ng kasaganaan. At kanilang tipunin ang lahat ng pagkain nitong mabubuting taon na dumarating at magkamalig ng trigo sa kapangyarihan ng kamay ni Faraon na pinakapagkain sa mga bayan at ingatan. At ang pagkain ay kamaligin na itaan sa lupain sa 7 taon kagutom na mangyayari sa lupain ng Ehipto upang huwag mapuksa ang lupain sa kagutom. At ang bagay ay minamruti ng mga mata ni Faraon at ng mga mata ng kanyang mga lingkod. At sinabi ni Faraon sa kanyang mga lingkod, makakasumpong kaya tayo ng isang gaya nito na taong kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. At sinabi ni Faraon kay Jose, yamang ipinabatid sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito ay walang matalino o pantas na gaya mo. Ikaw ay magpupuno sa aking bahay at ayon sa iyong salita ay pamamahalaan mo ang aking buong bayan. Sa luklok ang hari lamang magiging mataas ako sa iyo. At sinabi ni Faraon kay Jose, tingnan mo, ikaw ay inilagay ko sa buong lupain ng Ehipto. At inalis ni Faraon sa kamay niya ang kanyang tandang singsing at inilagay sa kamay ni Jose. At siya'y sinuutan ng magandang lino at nilagyan siya ng isang kwentas na ginto sa palibot ng kanyang liig. At siya'y pinasakay niya sa 2 karo na itinangkilik ni Faraon at isinisigaw sa unahan niya. Lumuhod kayo! At inilalal siya na puno sa buong lupain ng Ehipto. At sinabi ni Faraon kay Jose, ako'y si Faraon, at kung wala ka ay hindi magtataas ang sinumang tao ng kanyang kamay o na kanyang paa sa buong lupain ng Ehipto. At pinangalan ni Faraon si Jose na Sapnat Paneah at ibinigay na asawa sa kanya si Aseneth na anak ni Potiphera na saserdote sa On. At lumabas si Jose sa lupain ng Ehipto. At si Jose ay may 30 taon nang tumayo sa harap ni Faraon na hari sa Ehipto. At si Jose ay umalis sa harap ni Faraon at nilibot ang buong lupain ng Ehipto. At sa 7 taon, sagana ay nagdulot ang lupa ng sagana. At tinipon ni Jose ang lahat ng pagkain sa 7 taon na tinamo sa lupain ng Ehipto. At inimbak ang nangasabing pagkain sa mga bayan, na ang pagkain sa bukid na nasa palibot ng bawat bayan ay inimbak sa bawat kinaukulan ding bayan. At si Jose ay nagkamalig ng trigo na parang buhangin sa dagat na napakarami hanggang sa hindi nabilang sapagkat walang bilang. At bago dumating ang taong kagutom ay pinanganak kay Jose ang 2 lalaki na ipinanganak sa kanya ni Aseneth na anak ni Potiphera na saserdote sa On. At tinawag ni Jose ang pangalan ng panganay na Manasseh sapagkat niya ipinalimot ng Diyos sa akin ang lahat ng aking kapagalan at ang buong bahay ng aking ama. At ang ipinangalan sa ikalawa ay Ephraim sapagkat ako'y pinalago ng Diyos sa lupain ng aking kadalamatian. At ang 7 taon ng kasaganaan na nagkaroon sa lupain ng Ehipto ay natapos. At ang 7 taon ng kagutom ay nagpasimulang dumating, ayon sa sinabi ni Jose. At nagkagutom sa lahat ng lupain, datapwat
sa buong lupain ng Ehipto ay may tinapay. At nang ang buong lupain ng Ehipto ay magutom, ay dumaing ng tinapay ang bayan kay Faraon. At sinabi ni Faraon sa lahat ng mga Ehipsyo, "Pumaroon kayo kay Jose. Ang kanyang sabihin sa inyo ay inyong gawin." At ang kagutom ay nasa ibabaw ng buong lupa, at binuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at nagbili sa mga Ehipsyo. At lumala ang kagutom sa lupain ng Ehipto, at lahat ng mga taga-ibang lupain ay nagsiparoon kay Jose upang magsibili ng trigo, sapagkat lumala ang kagutom sa buong lupa. Amen, Lord.